Hello, magandang araw po sa inyo. Bisitahin po natin ang St. Peter's Parish o ang Shrine of All Leaders dito sa Commonwealth, Quezon City. Shrine of All Leaders dahil malapit po siya sa batasang pambansa kung saan naroon ang mga congressman. Tara, pasok po tayo. Makikita niyo po sa entrance pa lang yung mga lamppost at yung design ay nakapattern po siya sa St. Peter's Basilica. Yan po yung entrance. Pasok po tayo. Kasalukuyang may nagaganap na confirmation ng isang school dito. Kaya pagpasensyahan niyo na po kung may mahagip tayong ibang tao. Yan, napakaganda po, di ba? At red carpet tayo ngayon. Ang Porta Sancta. Andito naman po yung mga informations regarding kung kailan at sino yung mga involved noong nabuo yung church na ito. Yan. Dito naman po sa magkabilang gilid ng harap ng St. Peter's Parish ay pwede kayong magtirik ng kandila na may iba-ibang kulay. Depende na po sa mga intentions ninyo. May konting donations lang, kahit magkano, pwede na po kayong magtirik ng kandila. Yan. Pasok po tayo sa loob. Yung Baldachin Towers na yan o yung mga post, yan po ay kinopya mismo or ginaya mismo sa St. Peter's Basilica sa Rome, yung altar. Ang sabi nila, yan din naman po yung dome. Very baroque ang style. Ang sabi nila, yung Baldacchino or Baldachin pillars na yan ay galing pa kay Constantinople. Yung design ay nakuha niya sa Temple of Solomon. Pillars with olive leaves, yung mga gold na yan. Yan po yung ating crucifix. Napakaganda po, di ba? Yan. Kaya pag nagsisimba ka rito, parang nagsimba ka na rin sa St. Peter's Basilica in Rome. Yan naman po yung mga Gallery of the Popes from St. Peter. Makikita natin yung mga naging popes hanggang kay Pope Francis. Kung kailan sila nanungkulan at kung anong pangalan nila, yan po. Yan, andito naman tayo sa side ng altar. Napakaganda ng design. Madalas dito po ako nagla-live every Sunday pag may misa. Kaya kung gusto nyo pong maka-experience ng mass dito, punta lang po kayo sa TikTok live ko. Yan. Andito naman po sa gilid ng altar, yung iba-ibang mga images, Perpetual Help, Sister Faustina, Santo Niño, Sacred Heart, yan. Magaganda po, pwede po niyong bisitahin si San Lorenzo Ruiz, Nazareno, si Padre Pio. Yan po, pwede po kayong bumisita, nandito lang po sa gilid ng altar yan. Yan, napakaganda po. Pwede rin kayo mag-alay ng flowers. Sa labas mo po pala, nandito yung thrift shop nila kung saan pwede kayong makabili ng iba't ibang mga sacramentals, mga books, Bible, estampita, rosaries. Yan, murang-mura lang po at napakababait po ng nag-a-assist dito. Halos kasing price lang siya ng sa TikTok at napakaganda dahil mahahawakan mo mismo, makikita mo mismo yung quality. Yan, na mga Saint Benedict medallion, yung mga estampita, nakabili ako niyan. Ito nga po, nakabili ako ng estampita. Murang-mura lang.
Sa gilid naman nun ay andito yung parish office. Kung gusto niyo mag-inquire kung kailan kayo, kung magkano, yung mga baptism, yung mga marriages, at yung iba't ibang parish services. Sa ibaba naman po ay meron silang mga offices din. Baba po tayo. Ang nandito sa may second floor underground, andito naman po yung columbarium nila. Yung columbarium, nung unang panahon, yung mga lumang churches ay may mga columbarium na or may mga tabing sementeryo sa gilid mismo ng simbahan. Doon inililibing usually mga family ng mga relatives ng mga churches, workers, yung mga famous individuals, or mga kahit ordinary tao dito nililibing sa columbarium noong unang panahon. Kung hindi columbarium, may katabing sementeryo. Pero bihira na lang po ngayon. Madalas po mga columbarium na lang sa mga modern churches gaya ng St. Peter's Parish. Pag pumunta po pa kayo rito, may mga bawal po na hindi pwedeng dalhin. Tara, pasok po tayo. Yan. Walang tao. Kahit walang tao, hindi naman po creepy dahil maliwanag. Yan. Marami na po nakahimlay dito. After ng cremations, pwedeng dalhin dito. Hindi ko lang po alam yung exact price kung magkano, pero napakaganda po kung dito po siya ihimlay dahil napakalapit po sa church, napakalapit po sa ating Panginoon. Kung malapit din sa inyong mga bahay, lugar, napaka-safe po dito, hindi nauulanan, hindi sila napuputikan. Yan po, at anytime, pwede nyong bisitahin habang nagpapamisa kayo. Ang maganda rin po, kapag nandito sa isang columbary yung inyong mga mahal sa buhay, ay pwede kayong magpa-mass intention anytime. Yan po. Marami pa pong bakante. Kung may mga mahal kayo sa buhay na gusto nyo ilipat dito. Tapos meron din sila ritong mini chapel. Yan po, kapag meron kayong mass intentions, like gusto nyo i-celebrate yung memorial ng inyong mahal sa buhay, kahit birthday, or any intentions that you wanted to celebrate with a mass, dito po siya ginagawa. Yan. Nakita niyo po, tayo lang ang tao rito, pero hindi creepy. Sa labas nga po pala, meron ding columbary. Ito naman po yung garden type. Kung gusto nyo ng garden type columbary, may maliit dito na area. Maganda din po rito. Presko. Maaarawan lang at mauulanan, pero hindi naman palagi kasi maraming punaw dito at malilim naman po. Yan. Ito naman po yung columbary. Garden columbary ng St. Peter's Parish. Yan. So, andun sa taas yung columbary na indoor. Yan, labas na po tayo. At ito yung Commonwealth Avenue, yung mga sasakyanin papuntang Batasan. Paglabas nyo po ng ng St. Peter's Parish, may sakay na po. Pwede rin kayong tumawid agad. Napakadali lang po. Sa labas nito, marami rin nagtitinda ng mga palamig, ng mga merienda, may mga sampagita, at napaka-safe po dito dahil maraming bantay. Yan. Bukod po doon sa mga nagtitinda ng mga thrift shop sa loob, meron din po, marami din po nagtitinda dito ng mga, yan, mga groceries, mga candles, yung mga flowers. Yun lang po. Maraming salamat po. Sa uulitin.